Okay, sige. Ready na? Thank you. Ready na? Miss Barbarona and Bernas. Ready na? Yes po, sir. Okay, sige. Please take charge of the class. Go. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Mabuti naman. Yes po. Okay po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love and trust me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Lord Jesus, I love you. Mama Mary, pray for us. Amen. Opo, ma'am. Handa na, ma'am. Okay. Recap please. Next po. Okay. Sa araling ito, Miss Rix, sa araling ito, matututunan ninyo kung paano tukuyin ang tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon ng Pilipinas sa daigdig. Kung ano ang iba't ibang kasanayan sa paggamit at pagbasa ng mapa at globo. Matututunan din ninyo na kung paano na ipapaliwanag ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Okay? Naiintindihan ba ako? Opo, ma'am. Naririnig niyo ba ako? Yes, ma'am. Wait. Hindi ba putol-putol lang Hindi ba putol-putol ang boses ko? Pasensya na ha. Okay. Click po sa next. Okay. Suriin ang mga salita na nasa kahon. So, ibig sabihin yan, maghahanap kayo ng mga salita na makikita nyo sa loob ng kahon na puno ng letra. Kapag may nahanap na kayo at gusto nyong sumagot, ilagay nyo lamang ang bilang 1 sa chat box.
Sino man ang gustong sumagot, pwede niyong ilagay ang bilang isa sa chat box para makita ko kung sino ang gustong sumagot. Okay? Naintindihan ba ako? Yes, ma'am. Okay. Okay. May nakita na ba kayo? Okay. Divina Senabre. Vulkan po, ma'am. Ano po? Vulkan po. Okay, Vulcan. Tama. Sige, wait lang. Si Betty Jean Borjos. Talampas po, ma'am. Tama. Si Mendoza naman. Mukhang maraming gustong sumagot ha. Lambak, ma'am. Tama. Mahusay. Beverly Rin. Mani? Look, ma'am. Okay. Villaro. Ilog po, ma'am. Wow, gagaling nila. Okay, Edwin Giatoro. Dagat po, ma'am. Wow, husay. Jillian Claire Taylara. Lawa po, lawa, lawa. Lawa, ma'am. Lawa. O ba sa connections? Yan, wait lang. Pwede? Sige, sir. Wait lang, sir. Madungog ko, sir. Naririnig niyo ba ako? Opo, opo. Okay. Okay. Nandyan pa ba si Amodia? Present, ma'am. Ano nga yung nahanap mo? Lawal sana, ma'am, pero may nahanap pong bago. Bye-bye. Wow, galing. Tama. Lahat kayo ay tama. Okay. Ano po, ma'am? Okay. Bulkan, lambak, bundok, talampas, ilog, lawa, look, gulpo, baybay at dagat. Okay. Sa susunod naman po, ma'am. Ma'am Rika. Ma'am Rika. Hello? Next na po. Okay. Wait lang po, ha? May tatanong lang ako sa inyo, class. Okay lang ba? Okay. Okay, class. Ano ba ang pangarap yung lugar na gusto nyong mapuntahan? Kapag kayo ay malaki na or halimbawa, kapag kayo ay nakapagtapos na ng pag-aaral, anong mga lugar ang gusto nyong mapuntahan? Sige nga, Little Miss. Bakit mo po gusto pumunta sa Paris, Miss Canel Yunzon or Little Miss Canel Yunzon?
Eiffel Tower. Paano naman si, Jillian Claire Taylara? Gusto mo bang sumagot? Bakit mo gusto, anong lugar ang gusto mong punta pag ikaw ay malaki na? Bakit mo gusto pumunta sa Korea? Makita yung idol. Ano ba ang mga lugar na makikita sa Korea? May ano doon, di ba? Maganda din ka doon. Oh, lalayo ng lugar nyo na puntahan na. Ako nga, hanggang Davao lang. Makita ko lang yung Mount Apo. Okay na. Okay. Yung mga sagot nyo, alam nyo ba, yun ay tama. Lahat ng mga sagot nyo ay tama. Pero alam nyo ba na mayroong mga modernong kagamitan o teknolohiya na ginagamit upang matukoy ang mga lokasyon at lawak ng lugar na nais nating mapuntahan? Di ba kapag tayo ay umaalis o may lokasyon tayo na gusto nating puntahan, di ba? Meron tayong mga ginagamit na mga apps o di kaya mga teknolohiya na ginagamit para matukoy yung kung ano yung mga lokasyon na iyon. May idea ba kayo kung ano? Okay. May idea ba kayo kung anong mga kagamitan iyon? Okay. Yung mga kagamitan na ginagamit kapag tayo ay pumupunta sa ibang lugar, halimbawa, satellite, Google Map, Google Waze, GPS, at marami pang iba. Yung sa Google Waze, yun yung, kung napapansin nyo kapag may, tuwing bumabiyahe tayo, kapag may sasakyan, di ba, gumagamit sila ng Google Waze, yung naririnig natin na turn right, turn left. Diba? Tinuturuan tayo kung ano yung direction na pinupuntahan natin para hindi tayo maligaw. Now, kung ikukumpara mo noon na ang gamit lang noon is yung gamit lang nila noon ay sa pagtukoy, yung gamit lang nila sa pagtukoy ng lokasyon noon ay bituin, araw at compass rose. Like, hindi kagaya ngayon na kahit ng teknolohiya na tukuyin yung eksaktong lokasyon, di ba? Kung ikukumpara mo sa mga barko dati kaysa sa mga barko ngayon, lalo na kapag sa ibang bansa tayo pupunta. Di ba dati, bituin lang, tinitingnan lang nila kapag gabi kung bilang gabay sa kung saan man ang kanilang destinasyon. Di ba? Na kung ano pa, at saka yung mga ibang bagay pa na nasa paligid nila, yun yung mga ginagamit nilang paraan para matukoy ang mga lokasyon na mapuntahan. Ang ay lokasyon. Okay. Ano nga ba ang lokasyon? Ang lokasyon ay isa sa mga inilalarawan sa mapa. Ito ay tumutukoy sa kinalalagyan ng mga bagay o lugar sa isang buo. Sabihin, ang lokasyon ay yung mga nakikita natin sa mapa ng mga lupa. Anyong lupa, di ba? Kung ano ang shape ng, ano ang hugis ng lupa at ano ang physical na katangian ng mga lupa. Okay, next, Ma'am Rika.
Ang lokasyon ay mahalagang batayang pangheograpiya sa paggamit ng mapa at sa pag-unawa ng ating kapaligiran. Ibig sabihin, ginagamit ang lokasyon upang malaman natin kung ano ang itsura o ang katangiang pisikal ng ating kapaligiran. Kung saan direksyon tayo pupunta at kung nasaan ang ating lokasyon o kung nasaan tayo nakatayo sa ating lugar. Okay, next. Okay, bayan ng iba? Philippine map, mapa ng Pilipinas. Ganito ang tsura ng lokasyon. Ito ang makikita natin sa loob ng mapa. Ang mga anyong lupa. Susunod. Okay. Ang lokasyon ng Pilipinas, di ba ang Pilipinas nabibilang sa isang lihim bahagi ng Asya? Ang Asya ay may 5 rehiyon. At ang 5 rehiyon ng Asya na iyon ay ang Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Timog Silangang Asya. Next po. Okay, o di ba? Ito ang itsura ng mga rehiyon ng Asya. Ang North, ang East, ang South, mayroon ding Central o gitna, Southwest or kanlurang Timog, at Southeast o Timog Silangan, kung saan ang Pilipinas ay nabibilang. Susunod. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa timog silangan ng Asya. Bahagya lamang ang taas sa Ecuador sa pagitan ng latitude na 4 o 4.23 sa hilaga at 21.25 sa hilaga at longitude na 116 sa silangan at 127 sa silangan. Ibig sabihin, ang Pilipinas daw ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Asya or nasa babang bahagi ng Asya. Susunod. Ma'am Rika. Hello? Ma'am Rika? Okay. Napapaligiran ito mula sa silangan ng karagatan, Pasipiko, sa dakong kanluran ng katimugang dagat, China, sa hilaga ng Bashi Channel, at sa dakong katimugan ng dagat at Celebes. Dagat Sulu at Celebes. Okay, ibig sabihin daw, ang ating daw bansa ay napapalibutan o napapaligiran daw ito ng karagatang Pasipiko. Sa dakong kanluran naman daw ay ang katimugang dagat China sa hilaga. Pasabot ng nasa south daw tayo ng South China Sea daw. Sa hilaga ng Bashi Channel o nasa ibabaw daw na part o nasa hilagang part daw ng Luzon at sa dakong katimugan ng dagat Sulu o sa nasa south or part naman daw sa may malapit daw na napapalibutan daw tayo ng dagat sa Sulu at Celebes o karagatan ng Celebes. Ito, nakikita na yung kulay pula Philippines, Pacific Ocean, dagat o karagatan ng Pasipiko. Dito matatagpuan ang Pilipinas at dito ang Timog Silangang Asya. Naiintindihan ba ako? Hello? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Putol-putol po ba? Putol-putol po ba? Konti po, ma'am. Hello?
Okay. Susunod. Miss Rika. Okay. Nasa yummy po, na part. Rika. Yummy po na part. Ayun. Iyami. Ang pinakadulong isla ng ating bansa ay ang Iyami na may layong 240 kilometro mula sa Taiwan na nababanaag sa islang ito kung maliwanag ang araw. Okay. Ang ibig sabihin daw nito ay ang Iyami daw ay ang pinakadulong isla daw ng ating bansa. So, parang pinakadulo sa ibabaw na part o sa hilaga na parte ng kung galing daw ito sa Taiwan. At ang isla naman ng Saluwag, ang pinakadulong isla naman mula sa timog ay ang isla ng Saluwag na may layong 24 na kilometro mula sa Sabah o Hilagang Borneo. Ito namang isla ng Saluwag, ang pinakadulong isla sa timog na part o sa timog na parte. Sa pinakaibabang part ng bansa, parte ng bansa. Okay, next. Ma'am Rika. Ma'am Rika, okay. Alam niyo ba na may dalawang paraan sa pagtukoy ng lokasyon? Ano nga ba ang mga paraan na iyon? Okay. Ang dalawang paraan sa pagtukoy ng lokasyon ay ang mga una, tiyak na lokasyon at ang ikalawa ay relatibong lokasyon. Lipat po. Okay. Tiyak ng lokasyon. Maaari mo bang basahin ang ibig sabihin ng tiyak na lokasyon dito, Miss Beverly Rin? Hello? Pakibasa, please. Di mo makita? Di mo ba makita? Hello? Di mo makita ang presentation? Okay. Pag sinabi ng tiyak na lokasyon, ito ay tinutukoy daw sa tiyak na lokasyon. Ang tiyak na kinalalagyan ng isang lugar sa mapa. O ibig sabihin, kung ano talaga ang eksaktong lugar sa mapa ng isang, o di kaya ano ang eksaktong lokasyon ng isang lugar daw sa mapa. Okay. Susunod. Globo. Nakakita na ba kayo ng globo sa Nakakita na ba kayo ng globo? Yes, ma'am.
Yes, Sorry ma'am. po, delayed ang ano, Yes, ma'am, ma'am. signal. Line of longitude naman o longitude ay patayo. Nakikita nyo ba ang picture? Yes, ma'am. Opo, ma'am. At saka yung gitnang linya ng longitude ay ang tinatawag natin na prime meridian. O yung linya o pinakagitnang linya na naghahati sa mundo. Naintindihan nyo ba ako? Hello? Opo, ma'am. Okay. Yes, Sige, ma'am. sige. Pakilipat po. Okay. Ito. Latitude o latitude. Ito ay guhit na kaagapay ng Ecuador. Longitude o longitude. Ito ay ang mga pababang linya sa mapa o globo. Pakilipat. Okay. International Dateline, IDL. Ano nga ba ang International Dateline? Ang International Dateline o IDL ay ang naghahati sa mundo sa magkabilang araw. Ibig sabihin, ito yung naghahati sa mundo kung hanggang saan lang mayroong araw at kung hanggang saan lang mayroong gabi sa magkabilang araw o magkabilang mundo. Like, parang ano ba, hanggang saan lang aabot yung araw sa mundo at saka hanggang saan lang aabot din yung gabi. Yan ang tinatawag nating International Dateline o IDL. Prime meridian, pinakagitna at pinakapangunahing guhit na longitude o yung sinasabi ko kanina na gitnang linya ng longitude. Siya yung yan yung ang pinakaunahing guhit ng longitude. At ang Ecuador o equator naman ay ang pinakagitna at pangunahing guhit na latitude. O ibig sabihin, doon daw talaga sa gitna magsisimula ang mga imahinasyong guhit. Galing pag sinabing equator o Ecuador, nasisimula yan sa pinakagitna hanggang sa ibaba o kaya pababa. While ang habang ang longitude naman ang longitude naman ay sa galing sa gitna hanggang sa pakilid o tagilid siya papunta magkabilang kilid. Okay. At kapag pinagsama-sama ang mga parallel at meridian sa globo o mapa ng mundo, ang kabuuan nito ay ang grid. Pakilipat po. Ayan. Di ba? May parang siyang square kasi pinagsama na yung linya ng longitude at yung latitude. Dito pinapakita yung ilang degrees o ilan ang mga degrees na galing sa North Pole. Kaya pinapakita dito na paakyat. Habang ang equator naman ay 0 degrees. Kung napapansin nyo, di ba, pantay ang North Pole at ang South Pole. Kaso, ang sa South Pole is negative lang o negatibo lang ang may diferensya sa numero. Yung mga linya, pinagsama-sama ang mga linya. Yung pahiga at saka yung patayong linya. Pakilipat. Okay.
Sa relatibong lokasyon naman, ito ay tinutukoy sa relatibong lokasyon ang kinalalagyan ng isang lugar kaugnay sa mga nakapaligid dito. Halimbawa, di ba kapag pumupunta tayo sa paaralan, aalamin muna natin kung anong mga lugar na pinakamalapit sa paaralan, yung mga natatandaan natin ng mga lugar na pinakamalapit sa paaralan para hindi tayo maligaw. Ganito lang yun. Halimbawa, kung sa Pilipinas, hahanapin lang natin kung ano yung mga bansang pinakamalapit sa Pilipinas para matuntun natin o mapatagpuan natin ang Pilipinas. Pakilipat po. Okay. At sa relatibong lokasyon, dito natin matututunan ang tungkol sa apat na pangunahing direksyon. Ano nga ba ang apat na pangunahing direksyon? Yun ay una, hilaga. Pangalawa, silangan. Pangatlo, timog. Pang-apat, kanluran. Itong apat nito, ito yung sinasabi nilang pangunahing direksyon. Okay. Kilipat. Tatandaan nyo lang lagi na ang araw ay, o di kaya, lagi nyong tatandaan na sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog ito sa kanluran. Kapag kayo ay nawawalan ng direksyon, titingin lang kayo sa araw para malaman ninyo kung nasaan ang hilaga at ang timog. At kung asaan din ito lulubog. Kasi kapag ikaw ay nakaharap sa araw, ibig sabihin papunta ka ng silangan. At kung papunta ka naman sa lugar kung saan lumulubog ang araw, ibig sabihin papunta ka ng kanluran. Okay. Sa susunod, please. Okay. Dito naman tayo sa pangalawang direksyon. Maaari mo bang basahin ang pangalawang direksyon, Little Miss Liaro? Yes po, ma'am. Pangalawang direksyon. Ang mga direksyon na nasa pagitan ng pangunahing direksyon. Okay. Ang mga direksyon na nasa pagitan ng pangunahing direksyon. Ibig sabihin ng pagitan na napapagitna or nasa gitna. Pakilipat. Pakilipat po. Okay. Ito ang itsura ng pangalawang direksyon. Diba? Napapagitna. Halimbawa, hilagang silangan. Diba? Pumapagitna siya sa hilaga at saka sa silangan. Kaya naging hilagang silangan. Sa timog silangan naman, napapagitna ng timog at ng silangan. Kasi nasa gitna siya ng timog at ng silangan. Tapos dito naman sa hilagang kanluran, napapagitna naman ng hilaga at ng kanluran. At ang timog kanluran naman ay napapagitna ng timog at ng kanluran. Lagi niyong tatandaan na kapag sinabing unang o pangunahing direksyon, ang tatandaan nyo lang lagi ay ang hilaga, silangan, timog at ang kanluran. Kapag sinabing pangalawang direksyon naman, lagi nyo lang tatandaan na ito ay pumapagitna sa apat na pangunahing direksyon. Naiintindihan niyo ba ako? Opo, ma'am. Okay, sige. Ito naman ang dalawang paraan sa pagtukoy ng relatibong lokasyon. Okay. Ano nga ba ang dalawang paraan sa pagtukoy ng relatibong lokasyon? Okay, yun ay ang lokasyong insular at lokasyon vicinal. Okay, ulitin ko ha. Lokasyong insular at lokasyong vicinal. Pakilipat. Okay. Lokasyong insular. Pagtukoy sa relatibong lokasyon ng isang bansa batay sa mga anyong tubig na nakapalibot dito. Okay. Ibig sabihin, ang tinutukoy daw dito ay yung mga anyong tubig daw na nakapalibot daw sa ating bansa. Ano ba yung pinakamalapit na karagatan
sa ating bansa. Meron ba kayong ideya? Kung ano yung mga pinakamalapit na mga dagat dito sa atin? Hello? Hello? Okay. Halimbawa, Karagatang Pasipiko. 'Di ba isa 'yan sa may pinakamalapit na anyong tubig kung saan nakapalibot sa Pilipinas? O di kaya yung Celebes, karagatan din 'yon na nakapalibot sa Pilipinas. Yung mga pinakamalapit daw na mga karagatan na nakapalibot sa Pilipinas. Ano daw ang lokasyong insular? Hahanapin mo kung ano yung mga pinakamalapit na karagatan sa Pilipinas para matagpuan mo o matukoy mo ang lokasyon nito. Pakilipat naman po. Oh, yan. Oh, di ba? Karagatang Pacific Ocean or karagatan ng Pasipiko. Ba siya, ito lang yung pinakamalapit na karagatan na malaki na nakikita, kung saan makikita din ng Pilipinas. Oh, pakilipat po. Ito namang lokasyong bisinal, ito ay tungkol sa pagtukoy sa lokasyon ng isang bansa batay sa mga iba't ibang bansa na nakapalibot dito. Okay, ano ba ang mga iba't ibang bansa na malapit sa Pilipinas? Sino ang may ideya? Ako, ma'am. I-chat nyo ha, i-chat. I-chat nyo at titingin ako kung sino ang sasagot ng una. Okay, Mendoza. China, ma'am. Okay, China. Ano pa? Senabre. Brunei, ma'am. Brunei, tama. Ang husay. Sa Bandal. Sige nga, sa Bandal. India po. Hello, ano po? Sa India po. Okay, India. Ano pa? Ano pa? Wala na? Sige, wala na. Okay, pakilipat po. Okay, ganito. Diba, nandito yung Pilipinas. Diba, nakikita nyo na may mga bansa pumapalibot dito sa Pilipinas. Pag sinabing lokasyong bisinal, yung mga bansa mismo na malapit sa Pilipinas ang inyong hahanapin o ang inyong titignan para mas mabilis nyong matukoy ang lokasyon ng Pilipinas. Okay. Ngayon, ang susunod naman, ang naitatalakay ay tungkol sa lawak. Okay. Batay sa konstitusyon, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mga pulo, karatig na karagatan at kabuuang lawak ng kalangitan at lalim ng karagatang sakop ng mga nabanggit na pulo. Okay, ibig sabihin daw, Pilipinas daw ay binubuo daw ng mga pulo or mga isla. Karatig ng mga karagatan, mga iilang mga karagatan, at kabuuang lawak ng kalangitan at lalim na karagatang sakop ng mga nabanggit na pulo. Ang kabuuang lawak ng ating bansa ay 300,780 kilometro kwadrado o 0.2% ng kabuuang lupa sa daigdig. Medyo maliit lang kung iano mo sa buong daigdig. Ang Pilipinas sa pagkakaroon ng 7,107 mga pulo ay sinasabing pinakamalaking kapuluan sa buong daigdig. Pag sinabing pinakamalaking kapuluan sa buong daigdig, ibig sabihin pinakamalaking grupo daw ng mga isla or mga group of islands daw. Ang pinakamalaking grupo daw ng pulo ay ang Luzon na may 141,041 kilometro o kwadrado at ang pangalawa naman ay ang Mindanao na may 100,001
siyam na kilometro o kwadrado. At ang pangatlo or ang pumapangatlo naman ay ang Visayas na may laking o lawak na 50,006 at 606 na kilometro o kwadrado. Okay. Ngayon, ang susunod naman na itatalakay natin ay patungkol sa topografiya na itatalakay ni Teacher Rica. Okay? Teacher Rica. Magandang Okay. hapon sa inyong lahat. Miss Rica Bernas, good afternoon. Yes po, everyone. sir. Okay. Putulon sa takaha kay gamay na lang kaayo ka og time na remaining. So, tomorrow na lang ka. Okay? Okay po, sir. Okay, sige. Congratulations, Miss Barbarona. Malinaw na boses. Tapos, nagbigay ka ng pamantayan o panuntunan bago pa man nagsimula ang aralin. Okay po, Tapos, sir. oo, sa Filipino, dapat gamitin ang salitang natutuhan, hindi Opo, natutunan. sir. Okay po, sir. Matutuhan. Tapos, mahusay, mainam, kasi nailahad ang layunin. Pakibalik nga sa layunin ulit. Yun nga lang, nakalimutan natin ang mga transitional phrases. Okay. Opo. Oo. Kinakabahan. Tapos, magaling ang tumpak, pet malui kasi nabasa ang mga bilang sa Filipino. And then, yun bang naiintindihan ba ako? Okay, instead na naiintindihan ba ako, may tanong ba kayo? Okay. O kasi, kung naa ka sa classroom, mauna mong i-question, what if mutubag ang batag? Wala, ma'am. Mura ba insulting kaayo? Okay? Okay, sir. Yes. Punta tayo sa layunin. Layunin, yan ba ang nakasulat sa sa lesson plan o sa banghay aralin? Paano tukuyin ang tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon ng Pilipinas sa daigdig? Pakipatingin daw ng layunin sa banghay aralin niyo. Sorry. Rika. Oo. Class, by the way, yang iba't ibang hayang, iba't ibang wala yang gitling. Please be reminded of that. Ang iba't ibang walang gitling. Murag sagol man yata ng amo sir sa topic, sir. Sa among sige lesson daw. plan. Patingin ng lesson plan, Rika. objectives. Okay, lakihan daw. Ibase namin na siya sa EPCG. Ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa absolute location nito, longitude at latitude. Napapahalagahan ang pangangalaga ng mga likas na yaman ng okay, sige. I believe ang letter B kay si Miss Bernas ang discuss na ilalarawan ang iba't ibang bakit biglang nawala? Na ilalarawan at iba't ibang uri ng mga katangiang pisikal ayon sa mga anyo nito. Kanino katangiang pisikal ng bansa? Na ilalarawan ang bansa batay sa katangiang pisikal nito. Anaara. Na ilalarawan ang bansa batay sa katangiang pisikal nito. Okay. Wala ko problema sa letter A, natutukoy. Pwede man po siya nakatutukoy. Okay? Nakatutukoy sa pinalalagyan ng Pilipinas sa mundo. Letter B, napapahalagahan. Ayan, ang pangangalaga. At wala pa na ako nag-check. It's because wala pa nakaklase si Ma'am Bernas. So probably si Ma'am Bernas ang mag-report. Na ilalarawan ang lokasyon ng bansa gamit o na ilalarawan ang bansa batay sa katangiang physical. Now, doon tayo balik sa Miss Barbarona, if I may suggest, but kato bitang mga definition of terms bitaw nimo nga prime meridian,
longitude, latitude, tapos Nga. ano pa yun? International dateline. Dapat may word tapos picture. Oo nga po. Meron sana Tendency, picture nun, sir. Ano kasi nagdaduha ko, sir ba? oo, Kung ma-appeal ko tendency hindi. kasi, puro salita ang nakikita ng bata kasi hindi nila kabisado kung ano yung Ecuador, Okay po. kung ano yung latitude, ano yung longitude, Ay, naman ko yung picture ato, sir. yung meridian, o sana salita tapos picture. Then ano ba? Tapos doon tayo sa exact na lokasyon. Okay? Dagang impormasyon lamang na sa exact lokasyon, meron tayong tinatawag na 12 nautical miles. That is that is clearly defined sa 1987 Constitution. Take note ha. 1987 Constitution Article 1, the Philippine territory, that the Philippines is an archipelago and renounces war. Okay? Sinana siya dito ang 12 nautical miles. Unsa din ang 12 nautical miles? Kung mauni siya ang pinakalas nga isla, so dira 12 nautical miles sa bodies of water sakop sa Pilipinas. Gikan sa pinakasugod, pinaka-tumoy. Oo. Pinakatumoy nga isla, hindi siya Yaami ha, Waiami po yun. Waiami. Gikan sa Waiami, kana tanan dira nga tubig, dagat sa ibabaw sa Waiami nga isla is 12 nautical miles. That is, don't you know that Taiwan is still in the Philippine area of responsibility? Taiwan. Yes, sir. Taiwan. Ako yan sa PAR, okay? Philippine Area of Responsibility. Now, yan ang ginamit na claim kung bakit malakas ang ating laban na panindigan sa Scarborough Shoal. It's because Scarborough Shoal is sakop sa 12 nautical miles. Kaya, claim ng Pilipinas na talagang tayo ang may-ari ng islang Scarborough Shoal. Of course, China is very, country naman, anong tawag nito? Advance sa technology sa military weapons. Hindi naman sa advance, ano lang sila ang Chinese? Negosyo. Kasi malaking deposito ng langis sa Scarborough Shoal. Wala may, ang Philippines, like, wala siya capacity or kulang ang ato ang capacity nga immobilize ang isla. Okay? So, I guess that would be all for this afternoon. See you tomorrow. More information tomorrow regarding Philippine location and Philippine area of responsibility. Thank you very much, Ms. Bernas and Ms. Barbarona. Goodbye and thank you everyone. Goodbye po, sir.